mga Biblia, muli sa aklat po ng Isaiah 54 verse 10, yung atin pong talata na atin pong siniserye o sinisiris. Isaiah 54 verse 10. So muli ko pong basahin at tingnan po natin sa ating pong mga Biblia. So tayo pong lahat ay magsitayo muli mga kapatid para po sa pagbasa. Isaiah chapter 54 verse 10, "For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed, says the Lord who has compassion on you." Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, marami pong salamat muli sa umaga pong ito. At dalangin po namin ang iyong pong patnubay, ang Santong Espiritu, siyang magbigay po sa amin ang katotohanan ito, kaliwanagan sa amin po mapapakinggang mensahe. At ang inyong po lingkod, patuloy po, Ama, humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking po mga kasalanan. At patuloy niyo pong itama ang amin po mga puso, ang amin po mga motibo sa pakikinig ng inyong pong salita. Patuloy po itong magturo sa amin ng humility, Panginoon, at submission sa iyo pong katotohanan, Panginoon. At may pamuhay namin accordingly mula po sa iyong kalooban. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. So this month, so we're not only talking about love, o pag-ibig, kundi ang pag-asang dulot po ng pag-ibig. Kaya ang ating pamagat ng ating series po, so tayo po ay nasa part 3 na po ng ating message, is Unshakable Hope from or by Unfailing Love. So, kaninong pag-ibig? Ito yung pag-ibig ng Diyos. So, hindi po ito tungkol sa pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa-tao. Sapagkat ang pag-asa nito ay shallow. O ang pag-asang hinahatid po nito is hindi matibay. So, let's say, sa isang magkarelasyon. So, hindi ho at all times ay nagiging happy ending. Because ang tao ho talaga ay hindi ho natin mapagkakatiwalaan. Kaya ang turo ho sa atin ng Biblia, kung pagtitiwala ang pag-uusapan, sa Panginoon po natin ilagak. So, trust in the Lord and lean not in your own understanding. Sapagkat ang tao, anytime pwede siyang mag-fall down. Ang tao, anytime pwede siyang lumayo sa iyo. O, kumbaga, alam natin, pwedeng may mangyaring hindi maganda sa relasyon. But never po sa buhay ng isang Kristiyano na ang Diyos ho ang unang lumayo sa Kanya. Diba? So, alam naman po natin, hindi in the history, so ang tao po ang unang lumayo sa Panginoon because of sin. So, siya ho ang unang tumalikod sa Diyos, kaya ang Diyos naman ang tumalikod sa Kanya. So, because nakita ng Panginoon sa tao na siya ay nagbago, so mula doon sa magandang relasyon, ay nagkaroon na po ng lamat sapagkat pumasok po ang kasalanan. And now, nakita ho natin kung paano ho inabot ng Diyos ang tao. So, kaya ho tayo nandito sapagkat naunawaan po natin ang katotohanan kung paano po tayo inabot ng Panginoon. At ngayong inabot na po tayo ng Panginoon, meron po tayong pag-asa na hindi mauugat. Amen? So, we have the unshakable hope. Because of God's unfailing love. And I would like to reiterate once more, ito pong ating objective. So, to reinforce our trust in God's word about future events and to live peaceably with this bold confidence and to learn more of God's steadfast love. So, last Sunday po, ang ating pong natunghayan ay ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw or the steadfast love of the Lord. So, tinignan po natin siya in different aspects when it comes to relational. So, sabi po dito, it speaks of His faithfulness, ang kanyang katapatan sa kanyang sarili, and when it comes doon sa kanyang behavioral, so ito yung kanyang compassionate behavior. So, siya ho ay Diyos na maawain.
Hindi ho siya Diyos na matigas ang puso sa mga dukha, o sa mga nangangailangan, which is tayo. And number 3, in salvational aspect, so ito ho ay tumutukoy sa biyayang kaligtasan ng Panginoon. So that is ang ating Panginoong Jesus. The colossal grace of salvation in Jesus Christ. So yan po yung ating nakita last time. Kaya yung ating point, sabi dito, so God's covenant people only are the ones having that unshakable hope. So, hindi ho lahat ng tao sa mundo ay nagtataglay ng ganitong pag-asa, kundi ang mga taong meron lamang pagkakilala sa Diyos, ang mga taong tumanggap sa Panginoon, okay? And the steadfast love of God is the ground of our unshakable hope. So, hindi tayo nakaangkla, o ang pag-asa natin ay hindi ho nakaangkla sa mundong ito, hindi ho nakaangkla sa kasalukuyan, hindi ho nakaangkla sa buhay, sapagkat anytime pwede tayong mawala, kundi sa Diyos na may pag-ibig na hindi nagmamaliw. Diba? So that is our second point. And now, we're moving on to our third. So sabi po dito, that God's covenant love brings peace to those who have unshakable hope. So looking back at the text, mga kapatid, so ito po yung dun sa part na, and, excuse me, and my covenant of peace shall not be removed. So, doon po sa ating pangatlong heading, ito po yung ating pagtutuunan po ng pansin. Yung sinabi po dito ng Panginoon that my covenant of peace shall not be removed. So, again, contextually, ito ho ay sa Israel. Pero, yung covenant of peace na ito, hindi lang po para sa Israel. Itong covenant of peace na ito ay para sa lahat ng mga tao na kung saan ay mapapabilang sa Kanya o sa Kanyang pamilya o sa Kanyang kaharian. So, and that includes us, brothers and sisters, mga kapatid. Mapapasama din ho tayo doon sa tinatawag na covenant of peace. At ito ho ay mangyayari sa darating na panahon sa tinatawag po nating 1,000 years na paghahari ho ng Panginoon. So, bagamat ito ho ay para sa Israel, so nandun din ho tayo. Pero hindi ho tayo just only spectators. O tayo ho ay mga manunood lamang or audience sa 1,000 taong paghahari ng Panginoon. So this is a literal kingdom. Pakatandaan po natin at ito ay mangyayari dito sa lupa. Bukod pa ho yung tinatawag po nating eternity future. Yung sinabi po sa Revelation 21 and 22. Pero ito ho ay sigurado ho magaganap. Mga kapatid, sapagkat ito ho ay pangako ho ng Panginoon. So again, and my covenant of peace shall not be removed. So having studied the steadfast love of God, ano po ang hatid nitong pangako sa atin? So hindi lang ho tayo nabubuhay na may pag-asa, kundi bilang nabubuhay na may pag-asa, dala ho natin ang kapayapaan ng Diyos. Hindi lang ho ito ipinangako sa atin o sa Israel, kundi sa atin, ng mga iniligtas ng Panginoon. So, we're already bearers of God's peace. Dala-dala na po natin sa ating buhay ang kapayapaan ng Diyos. So, sa Israel, they had been promised with covenantal peace, which will take place in the millennial kingdom. So, this is our first subpoint. This peace covenant will take place in the millennial kingdom. So, bago po sa atin, tingnan po muna natin sa Israel. So, ang sabi ng Panginoon, my covenant of peace shall not be removed. So, this speaks of what we call the new covenant, the new covenant, o yung bagong tipan, na kung saan ay ito ho yung spiritual na kumbaga, fulfillment ng pangako ng Diyos para po sa mga Israelites. Kasi before, meron po tayong tinatawag na Mosaic Covenant na kung saan ay under po sila ng mga ordinances and laws na kung saan ay hindi naman talaga ho nag-materialize sa part po ng Israel. But the fulfillment, so sabi po dito is the new covenant. So, na kung saan ang batas ay hindi na ho sa 2 tablets of stone nakasulat, kundi ang sabi po ng Panginoon in Jeremiah 31 and Ezekiel 36,
Ang sabi po doon is, sa iyong mga puso ko na isusulat ang aking mga batas. So I will write my law in your hearts. So ito po yung salita ng Panginoon. That's why this peace covenant will take place in the millennial kingdom. So ano po ba ang meron po sa millennial kingdom? At bakit siya tinatawag na covenant of peace? Na ipinangako po ng Panginoon para po sa mga Israelita. So ano pong meron sa millennial kingdom na 1,000 paghahari ng Panginoon? So first, makikita ho natin that sa panahon pong ito, wala na hong, sabi nga, wala na pong threat ang animals ho sa atin. Unlike sa mundo na meron po tayo ngayon, dahil nga nung pumasok po ang kasalanan, so nagkaroon po ng mga tinatawag nating threats mula po sa wildlife, di ba? Hindi na po pwede tayong mag-alaga ng wild animal sa bahay. Di ba? Alam nga naman mag-alaga ka ng tigre. Gawin mo siyang pet. O di kaya ay mag-alaga ka ng venomous na ahas. Ano? Hayaan mo lang siya magpag-alagala sa bahay. Eh alam mo nakalalason siya o may kamandag siya na pwedeng makamatay. So, ibang-iba ho yung pong environment sa tinatawag po nating millennial kingdom na tinatawag pong covenant of peace o peace na pangako ng Diyos sa mga Israelites. So first is that animals will be tamed. So tingnan po natin mga kapatid sa Ezekiel 36 or 34. Samahan niyo po ako sa Ezekiel. Yan, medyo magbubuklat po tayo ngayon. Ezekiel 34:25. So ito yung tinatawag na new or covenant of peace. Ezekiel 34 verse 25. Okay, ang sabi po dyan, I will make with them a covenant of peace and banish wild beasts from the land so that they may dwell securely in the wilderness and sleep in the woods. So doon po sa millennial kingdom, pwede ka nang matulog sa gubat na wala kang pag-aalinlangang ikay mamatay o mapatay ng mga mababagsik na hayop. Sapagkat wala na yung tinatawag na wild o wild beasts or wild animals. Sabi dyan, they will all be tamed. Sabi po dito. And I will make them in the place all around or the places all around my hill a blessing. And I will send down the showers in their season. They shall be showers of blessing. So that's why meron po tayong showers of blessing na mangyayari po in the millennial kingdom. Wala na hong sinumpa sa panahong ito. Lahat ho'y tatamasa ng pagpapala ng Diyos sa panahon pong ito. Verse 26. Then trees will yield its produce in verse 27. And the trees of the field shall yield their fruit, and the earth shall yield its increase, and they shall be secure in their land, and they shall know that I am the Lord when I break the bars of their yoke and deliver them from the hand of those who enslaved them. Alam niyo po, kung titingnan po natin ngayon ang Israel at ang Middle East or Near East, ano po yung makikita ho natin? Mostly. Ano yung kaibahan nila sa atin? Sa atin, because of, sabi nga, yung makapal ang kagubatan natin. Diba? Tropical. Sa kanila hindi, barren. So bibihirang makakita ho tayo ng mapunong lugar. So mostly desierto po makikita ho natin. Pero pinangakuan po sila ng Diyos na sa millennial kingdom talagang magiging sagana ho. Magiging sagana ho ang kanilang bansa sa mga produkto o prutas na ibubunga po ng mga punong ito. Okay? Ito po yung mangyayari po sa millennial kingdom of Christ. Walang punong, walang bunga. Lahat ho'y makikinabang at wala hong magugutom sa panahon na yon. Sapagkat ang naghahari ay ang Panginoon. Wala hong scarcity na mga ganap sapagkat ang naghahari ho ay Diyos na nagpapala. Diba? Sa Diyos din ho natin ngayon na nagpapala. Kung gaano ho siya nagpala sa buhay natin, first and foremost, sa kaligtasan pa lamang.
Yan po ang ating Panginoon. So, animals will be tamed. Blessings will surround them. Curses will be lifted. Trees will yield its produce. Israel will no longer be subjugated nor threatened by any kingdoms or nations. Unlike ngayon, ang Israel po pilit binubura sa mapa. Ang Israel pilit kumbaga ginigera para mawala sa mundo. Yan ho ang kagustuhan kaya mga anti-Semitism, di ba? So ang gusto nila ma-exterminate ang mga Hudyo, pero hindi yan mangyayari sapagkat meron pong tipan ang Diyos sa Israel. Meron pong tipan ang Panginoon sa kanyang piniling bansa. Ano po? Kaya yan po yung sinabi po dito. So, looking forward to the millennial kingdom. Kaya ang Israel po hindi mawawala. And there will be no more famine in the land. So wala nang tagutom na mangyayari pa sa darating na panahon o pagbabanta mula sa mga bansa, nor reproach, threats from any nation. So ideal, ito ho nga naghihintay na time of peace na pangako po ng Diyos para sa Israel. At siya rin hong Diyos natin na nangako ho ng kapayapaan para sa atin. Di ba? That's why, first, that this peace covenant takes place or will take place in the millennial kingdom. So para po sa Israel, pinangakuan po sila ng kapayapaan, bagamat ngayon, nabubuhay sila sa kaguluhan. Di ba? Thousands of years ago, hanggang ngayon, nabubuhay pa rin sila na parang walang kapayapaan, pero hindi ho sila pinababayaan po ng Diyos. Darating at darating ang panahon na tatamasahin po nila ang pangakong kapayapaan ng Diyos. Kung kagaya ho nating tinatamasa na po natin, ang kapayapaan na ito. Next, this peace covenant is the basis for our security. Ang kapayapaang ito, ang tipan ng pangakong ito, o ang tipan ng kapayapaan, sabi po dito, ang basihan ng ating seguridad. Sapagkat sinabi po ng Diyos, shall not be removed. No one can slap God's hand. Okay? Walang sino man ang pwedeng pumigil o tumapik sa kamay ng Diyos para pigilang mangyari ang kanyang pangako na kapayapaan. Kaya ang ating pag-asa, mga kapatid, ay hindi ho basta-basta. Sapagkat nasabi po dito, from the very words of the Lord, from the very mouth of God, it shall not be removed. That my covenant of peace shall not be removed. It reflects the unshakable promise of peace of God. Hindi kagaya ng mga mundok, hindi kagaya ng mga burol, hindi kagaya ng mga anyong lupa sa mundong ito, na kapag dumating o bago dumating ang 1,000 taon, mapapatag ang lahat ng ito. Subalit ang aking mga salita, subalit ang aking kapayapaang ipinangako sa inyo, walang sino man ang makapag-aalis. Walang sino man ang makakapagpalit kung ano ang aking ipinangako sa inyo. Kaya ang salita ho ng Diyos ay ating mapanghahawakan, mga kapatid. Lahat ng salitang binanggit mula una hanggang huli, mapanghahawakan po natin sapagkat ito ho ay salita ng Panginoon. Okay? Not trials. Hindi ang mga pagsubok ni kahit ang buhay at kamatayan ay may kakayanang mag-alis nito. Wala ho makakapag-alis. Sapagkat ang may hawak po nito ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Isaiah po, Isaiah 26, verses 1 to 4. So ito po ang ating makikita. Isaiah 26, 1 to 4. So ito po, ang sabi po dito, in that day, this song will be sung in the land of Judah. So this is a future event. Sabi po dito, we have a strong city. He sets up salvation as walls and bulwarks. Open the gates, that the righteous nation that keeps faith may enter in. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever.
For the Lord God is an everlasting rock. Siya ang ating batong walang hanggan. Siya lamang ang dapat nating pagtiwalaan sapagkat, nasabi po dito, ang kapayapaan po natin ay walang sino mang makakapag-aalis. No one can remove that. Okay? Because our God is the everlasting rock. Siya ang batong walang hanggan. Kaya pag sinabing batong walang hanggan, it signifies strength, stability. Ano po? Ang sinisignify ho nito ay stability. Kaya ang ating buhay sa Panginoon, dapat nakikita ho natin talagang ang Panginoon ang humahawak sa akin. Ang Panginoon ang nag-iingat sa akin. Ang Panginoon ang nagpipreserve sa akin. Marami na tayong pinagdaanan sa buhay, pananampalataya, ilang beses na tayong nadapa, ilang beses na tayong nagtangka na lumayo sa Panginoon, but hindi ho tayo pinabayaan ng Panginoon. May pagpapalo po ang Panginoon. Nandito ang salita ng Diyos para patuloy tayong turuan. Well provided, mula sa Diyos ang lahat para manatili ho tayo sa Kanya. Manatili tayong nabubuhay na mayroong unshakable hope, mga kapatid. Kaya sabi dito, that is the basis for our security. Wala tayong dapat pag-alala sa darating na panahon. Wala tayong dapat ipag-alala sa future na naghihintay po sa atin sa panahon ng ating kamatayan sapagkat sinabi ho dito, peace, kapayapaan. Ito ang totoong rest in peace. Ito yung totoong rest in peace. Sapagkat tatamasahin po natin ang pangako ng Panginoon. And we have number 3, subpoint natin, our present peace in Christ is the crystal clear glimpse of that promised peace. So ang kaibahan natin sa Israel, ganito. Sila ho, as a nation, pinangakuan ng Diyos ng kapayapaan in the millennial kingdom. But to us, sa atin, na ngayon ay by grace, ligtas ho tayo by grace through faith in Christ. Dala-dala na ho natin ang kapayapaan. Our present peace in Christ is the crystal clear glimpse doon sa tinatawag po nating covenant of peace na mangyayari pa sa darating na panahon. Bagamat ngayon, sa kabila ng magulong mundo, sa kabila ng masalimuot na pamumuhay, meron po tayong kapayapaan. At taglay ho natin ang kapayapang ito kung tayo ay na kay Kristo. Sapagkat si Kristo lang ho ang naghatid sa atin na kapayapaang ito. My peace I give to you. Peace I leave. Sabi niya, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kaya taglay ba natin mga kapatid ang kapayapaang ito? Hindi ibig sabihin mapayapa ang ating buhay Kristiyano in a way na static ho ang ating paglilingkod sa Diyos. O static yung kumbaga status natin bilang Kristiyano. Walang movement. I mean, wala tayong paggalaw. Wala hong activity na nangaganap sa atin. Hindi ho ganon. Kundi ang kapayapaang ito is we seek na ito ho ay maiparating ho natin sa mundong ito. We seek na makamit din po ito ng mga taong wala pa sa Panginoon. Ngayong ako ay nabubuhay na may kapayapaan, gusto kong magkaroon din ng mga taong wala pa sa Panginoon ng kapayapaan ito. Kasi ito ho ang nasa puso ng Diyos eh. Mamuhay tayo ng mapayapa. Ano po? So, our present peace in Christ is a crystal clear glimpse of that promised peace. Having discussed the steadfast love of God in different aspects, we already enjoy inner peace because of the Lord's compassion. Relationships have been restored because of His loving kindness, and lives have been changed because of Jesus. Di po ba? Ano ang naging daan upang makamit natin ang kapayapaang ito? The compassions of the Lord that fails not. Okay? Or that fail not. The compassion of the Lord that fails not.
Okay? Then, the restoration of our relationship, nanumbalik ang ating ugnayan sa Diyos, kung paanong nasira ito ng kasalanan at dilunasan po ng dugo ni Kristo, ngayon, taglayin muli natin ang magandang ugnayan sa Diyos. At ito ang tunay na kapayapaan. Kasi before, there was enmity. Hindi mo pwedeng magsama ang tao at ang Diyos. Mamamatay ang tao. Kaya may namagitan para po sa atin. At ito'y si Kristo. Diba? Kaya sabi dito, relationships have been restored. At sino ang nag-restore ng ating relasyon? Hindi ho tayo. Hindi ho sa pamamagitan ng ating sarili, hindi ho sa pamamagitan ng ating pagsasakripisyo para sa Diyos. Kaya natin nakamit yung tinatawag nating restored relationship. But it's because of Christ. And lives have been changed. Nabago ang buhay natin. Nabago ba? By the grace of God. Nabago ba ang buhay natin? And kung gaano na tayo katagal sa pananampalataya, gaano na kalaki ang nabago sa buhay natin. Mahirap naman yung matagal na tayo mananampalataya, halos walang nagbago sa buhay natin. Kung paano natin tingnan ang mundo, kung paano natin tingnan ang laman, ang tao, tila bagay wala pa rin pinag-iba sa isang hindi mananampalataya, pero ang tagal na nating mananampalataya. Diba? So lives have been changed because of Jesus. Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. Yamang tayo pinawalang sala. O paano tayo napawalang sala? Sabi po ng talata, sa pamamagitan ng pananampalataya. At kaninong pananampalataya? Pananampalataya kay Jesus. Tayo magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kaya here, as our third heading, God's covenant love brings peace to those who have unshakable hope. Excuse me. It brings peace to those who have unshakable hope. Hatid nito'y kapayapaan sa lahat na may pag-asang hindi nauuga. Kaya kung tayo may tunay na pag-asang hindi nauuga, may kapayapaan ho sa ating puso. Hindi ho tayo madodominate ng depression. Yes, we are vulnerable. So, nandun pa rin yung vulnerability natin na maging anxious. Pero, never po sa buhay ng isang Kristiyanong madominate ho siya ng mga bagay na ito sapagkat sumasa kanya ang kapayapaan ng Panginoon. Yan po ang ating panghawakan, mga kapatid. I-enjoy po natin ang kapayapaan na hatid ng Panginoon sa atin. At hindi lang ho yan ang kapayapaang pangako niya sa atin. Sapagkat sa darating na panahon, tunay nating makakamit yung tinatawag na fulfillment ng kapayapaan ng Diyos. Kaya, how much and how often do you appreciate and praise the Lord for the lingering peace in your heart? Umiinog ang kapayapaan sa atin. Ano ho? Mula ulo hanggang talampakan. Ano ho? Umiinog ang kapayapaan ng Panginoon sa atin. Hindi ho basta mauugat, mawawala. That peace reminds us of what comes after this chaotic world. Ano ang mangyayari pagkatapos ng mundong ito na magulo? Ito ho ang sulyap, sabi dito. Ang kapayapaang meron po sa puso ng isang Kristiyano. Kaya, sa mga tao na wala pa sa Panginoon, ano ang nais natin para sa kanila? Ano ang nais nating mangyari sa kanila? Hayaan ba natin silang mapasama, nagunawin ng mundong ito at mapahamak sa walang hanggan? O kagaya ng puso ng Diyos, na sabi niya, He is steadfast, sabi nga, abounding in loving kindness.
ganito din ang ating nais para sa kanila. Magkaroon din sila ng kapayapaang kagaya ng meron po tayo kay Kristo. At yan ang katangian ng isang taong may pag-asang hindi nauuga. Amen? Huwag tayong magpapadala sa kung anong mga alingaw-ngaw ng mundong ito na po pwedeng magbago o magpabago ng ating pananaw sa hinaharap. Panghawakan po natin kung ano ang sinasabi ng kanyang salita. Again, so we have our third heading, it brings peace to those who have unshakable hope. The covenant of peace that He promised sa Israel, kapayapaan din na hindi lamang ho nakaambas sa atin, kundi meron na hong glimpse, sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoon. And for the last heading, so ito po ay sa susunod na linggo, mga kapatid. So the rest of verse 10, tingnan po natin, ng ating pong passage, o ng ating talata, sabi po dito, says the Lord, who has compassion on you. Sino ang nagsalita nito? Sino ang nagsabi nito? The Lord, ang Diyos, o ang Panginoon, who has compassion on you. So this is our last heading, next Sunday. Okay? Patuloy nating kamanghaan ang pag-ibig ng Diyos. Na ang hatid ay pag-asa at kapayapaan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong pong salita. Salamat po sa iyong pong kapayapaan. Hindi lamang pangako, kundi katotohanan para po sa bawat isa. Salamat po sa pag-asa na kung saan ay nakaangkla walang iba sa iyo lamang, Panginoon, at sa iyong salita. Magbabayin niyo po kami at makapamuhay kami patuloy ayon po sa iyo pong direksyon na itinuturo ng iyong salita. At patuloy kaming sumunod lamang sa kung ano po ang nais po ninyo para sa aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan